everyone! Quick kwento lang muna habang nandito tayo sa mini grocery store namin. Alam mo ba, bilang isang small business owner, darating talaga yung moment na kailangan mo ng instant cash, no? And 2 months ago kasi, nag-start kami ng maliit na tindahan nga dito sa aming lugar. So, syempre, bago pa lang talaga yung tindahan na to and ang hirap lang makipag-compete kapag may mga ibang tindahan na naka-build na, okay? So, syempre, bago pa lang nga at hindi pa kompleto din yung paninda namin and everyday, may mga customers nagtatanong like, Ate Zia, meron ba kayong ganitong item? Ate, bakit wala kayong ganitong brand? Yun kasi yung brand ko. Bilang isang owner nga ng isang maliit na tindahan, syempre as much as possible, kailangan nating kompletohin nga yung mga paninda natin, di ba? So ako, sinusulat ko lahat sa aking notebook, pero ito ang problema. May time talaga na kulang ako sa cash, pambili ng additional stocks, at minsan gusto ko man talaga na magdagdag agad ng paninda para hindi mawalan ng customers, no? Pero kulang na kulang din talaga minsan sa puhunan at alam ko maraming mga small business owner ang nakaka-relate sa ganitong sitwasyon. At dito nga papasok si Kasialo. So is Kasialo really a good app ba? Kapag biglaang may instant cash need ka? So syempre mga ka-interview, yes, sa akin, sa experience ko personally, nakatulong siya. Pero ang tanong, ma-approve din kaya ang loan application mo sa Kasialo? Sana panoorin mo yung buong video kasi bibigyan kita ng tips para mas malaki ang chance mong ma-approve sa Kasialo. Disclaimer, try or apply at your own risk. Ngayon nga, pag-uusapan natin in detail ang mga frequently asked questions about Kasialo. Like, ano nga ba yung mga ID na tinatanggap ng Kasialo? Ito po yung mga accepted IDs, yung passport, driver's license, yung national ID, UMID, TIN, SSS, at may important reminders lang ha, mas preferred po nila ang hard plastic version ng ID kaysa yung digital copy galing eGov. Why? Kasi nga, mas malinaw, mas readable, mas madaling ma-verify ng system at tandaan natin kasi na kapag malabo ang ID, malaking chance na ma-delay or ma-decline nga yung loan application natin or yung loan application nyo. Magkano nga ba yung pwedeng mahiram? So currently kasi, para sa repeat borrowers na good payer, pwede hanggang 13,000. Pero kapag first time lang natin na umutang nga dito sa Kasialo, usually talaga mas mababa muna. So parang trust system siya na habang good payer ka, tumataas din talaga ang limit mo. And ano nga ba yung mga terms? Dito nga, pwede kang pumili ng 14 days up to 45 days. Short-term loan kasi ito, kaya bago ka mag-accept, siguraduhin mong kaya mong bayaran sa due date mo. Para sa mga nagtatanong, magkano nga ba ang interest? So usually po, ang structure nila, 0.2% daily interest, merong 0.3% daily service fee at 0.5% daily effective rate. Following ito sa guidelines ng Securities and Exchange Commission. Pero reminder lang, pwedeng magbago ito depende sa bagong rate cap ng SEC nga or Securities and Exchange Commission. At gaano nga ba kabilis ang release? Okay, so dito mga ka-interview sa Kasialo, in less than 2 minutes lang at madalas pa instant, papasok agad sa bank account mo or sa e-wallets at ang maganda pa dito ha, buo mong matanggap ang approved loan amount. Wala talaga itong mga kaltas. And syempre, meron bang penalty? Yes, pero case to case ang computation depende sa principal amount. So dapat kapag umuutang tayo, basahin lagi natin ang loan agreement bago tayo mag-accept. At paano nga ba kung hindi tayo makabayad sa Kasialo? So by the way kasi mga ka-interview, aside sa penalties, nagre-report din sila sa Credit Information Corporation or CIC. Ang CIC kasi ang nagre-record ng credit score mo at kapag meron kang negative record, mahihirapan ka sa paglo-loan sa ibang loan apps
mahihirapan ka din sa pangungutang or pag-loan nga sa bangko at mahirap na rin kumuha ng credit card kasi permanent record na rin kasi ito. Nanghaharas ba ang kasyalo? Based kasi sa policy nila, they are strongly against harassment naman. Nagbibigay lang talaga sila ng reminders near sa due date mo at kapag matagal na unpaid, pwedeng i-turn over sa accredited collection agency. So yun yung mahirap kapag yung agency, di ba, ang naningil, okay? Kaya nga mga ka-Insa-Review, kung meron kayong naranasan na harassment, pwede niyong i-contact nga yung official hotline or email nila. And syempre, hindi maiwasan yung mga katanungan like, paano kapag nawala yung phone ni borrower, okay? So una, kung sakali na isa sa inyo ang nakautang sa kasyalo at nawala yung phone nyo, ang una nyong gawin ay i-contact nga yung kasyalo hotline or email. After verification, kung sakali na meron kang active loan nga sa kasyalo, ibibigay nila ang details kung paano magbayad. Kung wala naman, pwedeng mag-request ng change mobile number. So, ito naman mga ka-Insa-Review yung tips para mas magkaroon ng chance na ma-approve ang inyong loan application. Ang una, sa pagkuha ng ID photo, dapat malinaw, walang glare, buong ID, tanggal sa plastic, at kapag may duda, ulitin mo ulit. Okay, at pagdating naman sa facial verification, dapat nasa lugar tayo na well-lit room. Sa pag-fill up naman, dapat match sa ID. Kung ano yung ilalagay mo kapag nag-apply ka, nag-fill out ka ng form, dapat match nga yung mga details doon sa ID mo. Then, dapat nga walang typo. Complete details ang ilalagay natin, syempre, at valid at hindi expired ang ID. At meron tayong security reminders lang ha. Yung pag-apply natin dapat sa app lang ha. And huwag natin ibigay yung OTP. At tandaan nyo mga ka-Insa-Review ha, walang collateral or down payment si kasyalo, kaya kapag may humingi, automatic talaga na scam yan. Going back dito sa mini grocery namin, dahil sa mabilis na access nga sa cash, nagka-stock ako agad and nabigay ko yung mga hinahanap ng customers. So alam nyo na, hindi na sila lilipat sa ibang tindahan, pero tandaan, hindi porket madali ang umutang or madaling mag-loan ay uutang ka na agad. Dapat kasi meron itong purpose, dapat may plano, at dapat kaya mong bayaran. Kaya nga, kung small business owner ka rin tulad ko, alam mo ang feeling na kailangan mo lang talaga ng quick boost. Pero gamitin mo ito wisely ha. Kaya nga, if nakatulong yung video na to, please don't forget nga to like, share, and subscribe. At syempre kung may mga katanungan pa kayo patungkol dito sa kasyalo, i-comment nyo lang yan para sagutin natin sa mga susunod na videos. Subscribe na for more real-life loan experiences and financial tips. Bye!